Yo, what's up mga buddy? Welcome back sa ating channel. So for today's video mga buddy, ay pag-usapan naman natin yung mga guppy fry. And then, ano yung mga techniques para mabilis lumaki yung ating mga fry ng guppies mga buddy. Kasi marami nagtatanong sa akin kung bakit daw sobrang tagal lumaki yung kanilang mga isda or yung kanilang mga fry. So yun yung pag-uusapan natin ngayon. Yan. Tuturuan ko kayo ng mga basic techniques and advanced techniques para mabilis lumaki ang inyong mga fry, mga body. So, tara simulan na natin. Intro, pasok! So, ayan mga body. Yung pag-uusapan natin ngayon is yung ating mga guppy fry. Kung paano lumaki ng mabilis. And para hindi kayo maabutan ng pagkapunggok ng isda niyo mga buddy, no? So, simulan na natin dito. So, first up natin is pag-usapan natin yung mga lalagyan or tanks. So, sa ganitong tanks mga buddy is, consider na lang natin na yung size nito is 12 by 8 by 12. So, guppy tank. So, ang guppy tank mga buddy, pwede yan. Kasya dyan yung mga day 1 old na fry. Kasya dyan mga 50. So, mga 50 piraso na mga guppy fry. Pero, after 1 week nyan mga buddy, kailangan nyo talagang ilipat ng ibang lalagyan yung iba. Kasi, pag sumobra dyan mga buddy is malamang sa malamang. Yung iba dyan is hindi natutubo. And mapupunggok. Kaya, kung magtataka kayo, ba't sobrang tagal ng guppy fry nyo lumaki? And yung iba naman is sobrang bilis. So, isa sa mga factor dyan mga buddy is yung lalagyan natin mga buddy. So, sa ganitong tank, I suggest na ang pwede nyo lang ilagay dyan, kung gusto nyo lumaki talaga yung isda nyo mga buddy, at least 10. Pero since maliit pa nga yung fry, pwede dyan mga 20 peraso mga buddy. Kasya pa dyan sa 12 by 8 by 12. Pero after a month mga buddy is babawasan nyo naman ulit yan hanggang sa maging 10 na lang yung laman nito mga buddy. Kaya kung aquarium setup kayo, malamang sa malamang naaabot kayo sa ganito karaming aquarium. And pag aquarium yung gagamitin yung mga buddy, dapat sisiguraduhin nyo na meron talaga yung aerator or yan mga filter media or biofoam. Kasi pag wala siyang biofoam mga buddy, and sa aquarium nyo ilalagay, mabilis kasing mapollute yung tubig. Bukod sa konti lang yung tubig na nandyan, pag nagbuboost kayo ng pagkain, mabilis madudumi yung tubig. So, kailangan talaga merong filtration yan mga buddy or mga biofoam para tumagal yung inyong tubig. Kasi pag walang biofoam yan mga buddy or any na pang filter ng tubig, hindi aabot sa 1 week. Madudumi na yung tubig. And malamang sa malamang, yan yung cause na mamatay ang inyong mga isda or yung inyong guppy fry. So, meron mga techniques yan mga buddy. So, isa yan, kung aquarium yung gamit nyo, yung guppy tank, every 2 weeks is magbabawas kayo ng fry. Ilipat nyo sa ibang tank. Para same pa rin yung bilis nung paglaki ng inyong mga fry. And then, pwede din kayo gumamit ng mga plangganang maliliit. Pero hindi naman as in sobrang liit. Yung mga mabibili nyo lang sa mga plasticware na 50 pesos siguro yung ganito. Pero yung ganito mga buddy, ang advantage lang nito sa mga maliit na planggana is yung hindi siya masyadong malalim. Mabilis na makita yung inyong BBS na ipapakain. Alam nyo ba yung BBS, yung baby brine shrimp? Kasi yun yung pinaka the best na pakain sa inyong mga fry, yung BBS. So, yun yung advantage itong planggana mga buddy, no? So, ang kasya naman nito is 50 pieces na mga fry. Kasya dyan mga buddy. Pero yung after a week, kailangan nyo talaga ilipat sa malaking lalagyan. So, I prefer na ganitong planggana yung bilhin nyo. Mura lang naman to mga buddy. Mabibili nyo lang to ng wholesale
na 100 pesos. Malaki na siya mga buddy. Kasya na dyan yung 100 fry na hanggang a month. Pwede nyo siyang gamitin hanggang 1 month. Tapos, bawasan nyo lang after a month pag medyo malaki-laki na yung fry. So, kaya maraming lalagyan. Ang disadvantage lang nito mga buddy is kain talaga sa space sa inyong lugar. Kasi malaki nga yung planggana and paniguradong sisikip ang inyong area. Kaya kung aquarium setup kayo, mas maganda yung ganito, yung maraming tanks. Ayan, tapos ilipat-lipat nyo lang. Para hindi maging crowded sa isang tank and mabilis pa rin lumaki ang inyong mga isda. Tapos, pwede din kayo gumamit ng black box mga buddy katulad nito, 140 liters. Kasya dyan yung 100 fry hanggang 2 months. Pwede dyan. Pero, I suggest na mga 50 lang ilagay nyo dito sa 140 liters. Para, pwede nyo pa rin ilipat. Pero kasi, pag yung guppy fry mga buddy after a month, pwede nyo na kasi i-gender yan. So, malamang sa malamang, mababawasan nyo talaga yan kasi, separate nyo yung female tsaka male. Ayan. And then, mas maganda kung pare-pare yung size para hindi magulo tignan. And hindi makalat. Kasi pag bumili ka ng 120 liters, tapos bumili ka ng 140 liters, hindi siya pantay. So, pangit tignan. Mas maganda pa rin yung pantay yung lalagyan para kaya nga tayo nag-aalaga ng isa para hindi tayo ma-stress. Pero sa yung lalagyan nyo lang is ang kalat-kalat. So, ma-stress din kayo niyan mga buddy. So, ayan, based on my experience, no? So, mas maganda kung uniform ang inyong lalagyan para malinis tignan. And then, sa pakain naman, sa mga fry, I suggest na maganda talaga yung BBS mga buddy bukod sa malinis yung BBS. Pero, hindi ko naman sinabi na tawag nito. Hindi pwede yung mga Daphnia. Pero sa Daphnia kasi mga buddy, hindi ko mare-recommend. Especially pag kinuha nyo sa kanal or basta sa maduming lugar. May tendency kasi dyan na magkakaparasite ang inyong mga isda. So, possible na yun yung cause sa pagkamatay ng inyong mga fry. So, I suggest na gumamit kayo ng BBS para mas safe. And, yung nga, may kamahalan lang. Yung disadvantages, may kamahalan nga lang kasi bibilin nyo talaga itong mga buddy. Pero worth it naman yan kung makakabenta kayo ng isda sa mabilis na paraan. So, worth it yan na bumili kayo ng BBS para malinis. And, isa din sa pinaka-advantage yan mga buddy is gumamit kayo ng Tubi Fakes. So, pwede kayo magpakain ng Tubi Fakes kasi kahit day 1 pa yung fry mga buddy. Kasi yung gapi mga buddy, basta kasya na sa kanilang bunganga yung bibig, yung pagkain is kinakain talaga nila yan mga buddy. And, I suggest na ilagay mo sa bowl para hindi mag-cause ng ammonia. Kasi pag nasa sahig to mga buddy, pag mamatay ang Tubi Fakes sa sahig, magkukos kasi yan ng ammonia. And pakalat-kalat yan dyan sa sahig. Mas maganda kasi na makalagay sa bowl para yung mga fry, pag alam na nila kung saan yung pagkain nila, especially Tubi Fakes, lumalapit na kasi sila dyan. And itatry nilang kainin kahit yung iba dyan is hindi kasya sa bibig nila. So, namimili sila dyan na magkasya sa kanilang bibig. So, yung advantage dyan mga buddy pag nagtutubi kayo from day 1 up to almost 3 months or 2.5 months, magtubi kayo mga buddy kasi iba yung laki ng isda nyo pag gumamit kayo ng Tubi Fakes. As in, brusco talaga yung isda. So, magandang combination yan, yung BBS and Tubi Fakes. Tapos, wag nyo talagang kalimutang magpakain ng feeds mga buddy. Ayan. Magpakain kayo ng feeds. Kahit anong brand ng feeds as long as kinakain ng inyong isda. Mas maganda talaga na magpakain din kayo ng feeds. Kumbaga, balanced diet. Kasi pangit din kasi pag puro live food mga buddy. Iba yung itsura ng inyong mga isda. Taba lang tapos hindi siya maganda yung form. Mas maganda kasi yung balanced diet na may kasamang feed sa pakain. Pero hindi ko mare-recommend na puro live feed lang mga buddy, yung BBS lang lahat. Dapat balanced diet talaga. May Tubi, meron ding
feeds na kasama. And then, yung lalagyan mga buddy is number 1 factor yan sa pagpalaki ng fry. Mas maganda sana kung meron kayong pan, yung cement pan na ganito, yung malaki. Kasi kasya dyan kahit 500 pieces na mga fry, hanggang 2 months old mga buddy, kasya dyan. Or hanggang ma-gender nyo mga buddy. And then, kunwari, mas marami kayong pan na paglalagyan. Kunwari, ito dito, makakaselect na kayo ng male. Ilipat nyo lang sa kabilang pan. Then, yung female sa kabilang pan naman. Tapos, dito na side, pag meron kayong malaking pan, dito nyo lang idadrop lahat yung mga fry. Pero, tigi isang strain lang mga buddy. Yung kunwari, feeder lang lahat. Huwag nyo ipagsasamahin. Baka maging chop suey ang inyong mga gapi. So, I suggest na malaki talaga yung lalagyan. Pero pag hindi nyo naman afford yung ganitong setup, so, dito lang muna kayo sa planggana, tulad nito. Asan na ba yan? Ito. And then, lagyan nyo lang ng halaman mga buddy. Mas maganda kasi may halaman talaga para yun yung kakain sa mga ammonia. Ayan. And then, meron din silang shade sa init. Kunwari, direct sunlight ang inyong mga lalagyan. So, meron silang shade sa init. Pero pangit din pa kasi pag sobrang init talaga na kahit may halaman mga buddy, pag direktang sunlight na wala talagang shade, yung puro direct sunlight, mamamatay din yung halaman sa sobrang init and then mag-iiba yung temperature. Dapat yung paglalagyan nyo din, yung natatamaan lang ng sikat ng araw, hindi talaga totally direct sunlight. And then, isa din sa mga cause na mamatay ang inyong mga isda pag yung tubig sa bubong nahuhulog dito sa inyong mga planggana or lalagyan. Yan, isa din yan sa cause na namamatay yung isda kasi merong bad elements na nandun sa tawag ito, sa inyong bubong na nahuhulog dyan sa inyong lalagyan. Kaya isa din yan sa nagkakos na mamatay yung mga alagang isda. Kaya mas maganda na open space or kung merong mang bubong, mas maganda yung hindi nahulog yung tubig doon para hindi mamatayin yung mga isda. Pero I suggest pag ganitong setup kayo, yung tanks dapat marami talaga para hindi sila siksikan sa isang tank. Kunwari itong gapi tank is nilagay nyo dyan yung 100 pieces yung isang batch, like 50 pieces na mga fry. Matagal talaga yung tutubo mga buddy kahit banatan nyo pa ng live food o kahit anong pagkain. Sobrang tagal niyan tumubo kasi siksikan sila sa isang lugar, no? So maganda talaga na malaki yung space ng inyong paglalagyan. Ayan. So I think meron kayong napulot na ano na tawag nito na techniques. So sorry. Sana ba yun? Nawala yung image. So I suggest na mas maganda kung malaki yung lalagyan and then sa pagkain talaga yung number 1 dapat meron kayong chubby para yung pang 3 months nyo na isda is kaya nyo lang ng 2 months yung size na dapat pang 3 months is minus 1 month kayo mga buddy. So yun lang advanced technique na pwede kong ituro sa inyo kasi tested na to for how many years na paggagapi mga buddy. Yung chubby talaga yung pinakamabilis na magpalaki ng fry kasi 24 hours pwede silang kumain dyan non-stop dyan sa tubig mga buddy na nakalagay sa bowl. So kung meron kayo makuha ng tubig, pero yung kung bibili kayo ng chubby mga buddy, siguraduhin nyo na treated yung chubby na mabilhan nyo. Baka bumili lang kayo kahit saan tapos hindi nyo alam na hindi pala treated yung chubby. Magkukos din yan ng parasite sa inyong mga isda. Kaya mas maigi na kung bibili kayo ng chubby, magtanong kayo sa nagbenta kung ginamot na ba yung tubig or hindi. Kasi may gamot din na pwedeng ilagay sa chubby para maging safe sa inyong mga isda. So yun lang mga buddy. I hope meron kayong natutunan sa ating vlog for today. So kung na-enjoy kayo sa video, don't forget to like, share, and subscribe. Yun lang. Bye. Fish out. Bra.